Hindi ito scam. Hindi rin mabilisang yaman. Pero kung may 1,000 ka, may paraan na kumita araw-araw kahit 2026 na. At ito ang sistema na hindi sinasabi ng karamihan. Lalo na ang tip number 4 na siguradong hindi ka malulugi. Alam mo, marami ng Pilipino ang pagod sa salitang easy money, passive income kaagad, at guaranteed milyonaryo. Pero sa totoong buhay, ang gusto lang naman natin ay tuloy-tuloy na kita, kahit maliit sa umpisa, basta totoo at kontrolado mo. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang 5 negosyong low cost na pwedeng simulan sa halos na 1,000 lang. Yung may daily cash flow at higit sa lahat hindi umaasa sa viral or hype. Kaya manood ka hanggang dulo kasi may isang tip dito na kadalasang binabaliwala ng karamihan. Pero siya ang dahilan kung bakit may kumikita araw-araw. At kung baguhan ka sa channel ko, don't forget to subscribe. Salamat! 5 negosyo tips na may kita araw-araw. Unang negosyo, fast-moving na paninda. Ito yung mga bagay na kahit wala kang marketing, binibili ng tao. Halimbawa, kape sachet, itlog na tingi o sa tray, load or e-wallet cash in, at sigarilyo kung legal sa area nyo. Bakit ito epektibo? Kasi hindi ka naghihintay ng customer dahil may demand na. Ganito ang 1,000 na sample. 700 pesos sa puhunan ng produkto at 300 pesos pang reserba sa pang-ikot. Hindi ito bongga, pero pwedeng magkaroon ng 100 to 300 daily kung tuloy-tuloy. Ang sekreto dito, huwag sabay-sabay lahat ng item. Piliin mo lang yung madalas tinatanong ng mga tao sa paligid mo. Dahil karaniwang pagkakamali at nadadapa ang karamihan, sasabay-sabay lahat ng paninda. May kape, may noodles, may soft drinks, may sabon, at lahat na lang. Ang resulta, ubos ang puhunan. Hindi umiikot ang pera, at nalilito ka kung saan ka kumikita. Pangalawa, serbisyong may agad na bayad. Kung wala kang pwesto o tindahan, ito ang mas okay, serbisyo na may kaagad na bayad. Halimbawa, pabili service, linis bahay, yung simple lang, labas service, yung manual muna, tutor ng bata sa basic reading or math, at basic phone assistance sa matatanda. Dito, oras at effort mo ang puhunan mo, hindi malaking pera. Yung 1,000 pwede para sa pamasahe, basic tools, simpleng uniform, at pang-ayos para maging professional. Ang kita dito, cash kaagad. Walang utang at walang delay. Mga serbisyong binabayaran ka matapos mong gawin. Hindi bukas, hindi sa katapusan, kundi ngayon talaga. Serbisyo na walang kailangang diploma, walang malaking gamit, at higit sa lahat, laging may nangangailangan. Dito, tiwala ang binibili ni customer, hindi lang trabaho. Ikaw o sarili mo ang puhunan mo. At kapag natutunan mong pagkakitaan ang skills at oras mo, doon mo marirealize na hindi pala kailangan ang paninda para kumita araw-araw. Pangatlong negosyo tip, mag-resell na may tiyak na buyer. Isa sa pinakadelikado sa negosyo ay bumili ka pero wala palang bumibili. Kaya ang rule, buyer muna bago puhunan. Paano? Tanungin ang kakilala o kapitbahay. Alamin kung ano ang madalas nilang bilhin at saka ka lang mag-stock. Halimbawa, lutong ulam, pre-order, merienda sa hapon, office supplies, at refill products gaya ng shampoo at dishwashing. Sa 1,000 mo, hindi ito nakastock sa bahay. At umiikot lang kapag may order. Dito nauubos ang puhunan ng maraming nagsisimula. Hindi dahil pangit ang produkto, kundi mali ang proseso. Sa pagtatanong, ganito ang dapat mong gagawin. Una, wala bang nagtitinda nito?
Pangalawa, madalas bang nauubos yan? At pangatlo, saan kayo bumibili? Doon mo makikita ang tunay na demand. Hindi sa hula, kundi sa tanong. At sa ganitong setup, hindi ka mag-iimbak ng walang kasiguraduhan. Sa business na ito, dapat ganito ang flow. Order muna, kuha ng puhunan, benta, balik puhunan, at panghuli, kita. C. Walang tapon at walang hulaan. Pero may dapat ka ding iwasan na karaniwang pagkakamali ng karamihan. Gaya ng bumibili dahil uso, nag-i-stock dahil baka may bumili, at nagpapautang kahit pre-order. Kaya dapat mo yang iwasan. Pang-apat, ice tubig at yelo. Pagdating sa negosyong hindi mawawala ang demand, isa lang ang siguradong andyan araw-araw, ang negosyong ice tubig at yelo. Hindi ito uso, hindi din ito trending. Pero araw-araw may bibili. Bakit ito ay negosyo talaga? Simple lang, kahit walang budget ang tao, bibili pa rin yan ng malamig na tubig. Kahit umulan o umaraw, may kukuha ng yelo. Hindi kailangan ng sales stock. Mabenta din ito kapag may inuman at kapag may okasyon. Paano kakasya ang 1,000? Sample starter setup, 500 pesos sa purified na tubig. Pero kung probinsya naman ang lugar nyo, for sure na libre ang tubig. Kaya ang 500 na yon, pwede mong pang-back up sa kuryente. Then yung another 500 pesos ay pwede sa plastic wrapper, cooler o timba at sa mga panukli. Hindi mo kailangan ng pwesto. Sariling bahay o sariling ref ay pwede na. Hindi man mukhang malaki at paisa-isa lang, pero dahil paulit-ulit ang bili, may tuloy-tuloy na daily cash flow. Ang pagkakamali sa ganitong business, una, sobrang siksikan sa paglagay ng ref at ang ending nabubutas. Pangalawa, hindi tinatali ang yelo ng maayos. At pangatlo, nililibre lang ito sa mga kakilala. At ang panghuli, kung gusto mo ng negosyong isang luto at ramdam kaagad ang kita sa isang araw, ito ang huling tip. Lutong ulam or merienda na pre-order. Ito ang negosyong halos walang tapon, basta tama ang sistema. Sa lutong ulam, pwede ang adobo, sinigang at gulay. At sa merienda sa hapon, pwede ang banana Q, toron at kwek-kwek. At sa almusal packs naman, pwede ang silog, lugaw at champurado. Ang pagkain, araw-araw na kailangan ng tao. Dahil sa totoo lang, kahit gipit na gipit sila, kakain pa rin. Pero ang tanong, paano kakasya ang 1,000 pesos? Ganito ang sample na setup. 700 pesos sa sangkap, 200 pesos sa gas, at 100 pesos sa panukli, lalagyan o supot. Pwede magtinda sa bahay, sa office, sa kapitbahay, at sa GC ng barangay o trabaho. Sa isang lutuan mo, maraming orders ang magagawa mo. Isang beses na pagod, isang araw na kita. At kapag sanay ka na at may tubo, pwedeng 2 batch ang iluto kada araw, pwedeng magdagdag ng menu, at pwedeng itaas ang presyo. Make sure lang na ito ay pre-order para alam mo kung ilan sila at gaano kadami ang gagawin mo. At dapat may cut-off ka at listahan sa mga orders. Gaya nga ng sabi ko, hindi ito scam at hindi rin ito shortcut. Pero kung gusto mo talaga ng totoong kita, kaya mong magsimula sa maliit at handa ka maging consistent. Dahil tandaan, hindi sa laki ng puhunan nagsisimula, kundi sa diskarte. At kung may napulot ka sa video na to, don't forget to like, share, and subscribe. Also, hit the notification bell para palagi kang updated sa aking channel. Again, this is Beverly Jones. Always remember to believe in yourself. Maraming salamat po.